Hello po, magandang araw po sa inyo mga kapatid, kaibigan, kapananampalataya kay Kristo. Nais ko po sanang linawin at bigyan ng pagtalakay itong tungkol sa kaligtasan. Kasi po may mga tao o mga tagapagturo ngayon na sinasabi na para daw maligtas, kailangan ng mabubuting gawa. Gumawa daw tayo ng gumawa ng mabuti upang tayo maligtas. Ganyan po yung itinuro sa akin nung ako po ay nasa MCJ pa. Kailangan daw po ng gawang mabuti upang magtamo ng kaligtasan. Ngunit yan po hindi ko na po masyadong binibigyan ng parang nalilito po ako at hindi ko na po yan masyadong binibigyan ng atensyon masyado kasi napansin ko parang may mali dun sa ganun. Kasi kung nung pinag-aralan ko po yung Biblia, nabasa ko po dito sa Epeso 2:5, mababasa po natin, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Yun po, kaya po pala naligtas tayo, hindi dahil sa ating mga sarili, mga gawa. Naligtas po tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kasi hindi naman po natin kayang iligtas ang sarili natin na tayo ang gagawa para sa ating kaligtasan. Gagawa tayo mabuti, susundin natin ang buong kautusan para tayo maligtas. Hindi po maaaring mangyari yun kasi po ang tao talagang natural na nagkakasala. Mahina po ang tao. Madali po siyang matukso, magkasala, at hindi po siya nakasunod nga sa 10 utos ng araw, hindi nga naman nasunod po, walang nakasunod nun, si Kristo lang po nakasunod ng 10 utos. Tapos nung si Kristo nga po ah, nasa lupa na pinadala na ng Diyos, siya lang po ang nakasunod ng ng 10 utos. Kasi po hindi po siya tao. Diyos po siya, si Kristo. Kaya po siya lang po ang nakasunod ng 10 utos. Kaya yung pong kasing aking pinanggalingan na MCGI, Members Church of God International, yun nga po ang paniniwala at tinuturo ni Brother Eli na kung gusto nating maligtas, gumawa ng mabuti, balang araw kasi sa paghuhukom, doon tayo hahatulan. At doon daw tatayo tayo sa hukuman na maputi upang hatulan doon. Mali po yun. Hindi po totoo yun na tayo po ay hahatulan dahil sa ating mga gawa. Hindi po tayo ang hahatulan nun. Yung pong mga masasama. Kasi doon sa 20:12, Apokalipsis, wala naman pong maliligtas doon. Wala pong Kristiyano doon. Lahat po yun ay kondenado sa apoy. Yan nga po hindi nila naiintindihan. Wala po doong maliligtas kahit isa. Sa Apokalipsis 20:12. Ah, ang mga hahatulan sa gawa doon ay yung mga gawa nila na masama, grado-grado, conforme sa gawa nilang masama. Upang sa ganon, mahatulan ng bawat tao ayon sa kanilang gawa na masama. Pero lahat po sila doon ay dadalhin sa apoy na walang hanggan. Sa dagat-dagatang apoy na po yun. Yun na po ang kahuli-huli ang kasaysayan ng tao sa parusa. Paparusahan po yun.
Kaya nga po yung kaligtasan, yan po'y biyaya ng Diyos. Kung babasahin natin sa ibababa natin o itataas natin sa dos, 2:9 ng Epeso, nakasulat po dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. Ayun po. Ayaw po kasi ng Diyos na ang kaligtasan ng tao ay ibabatay natin sa ating mga gawa. Kasi nga po hindi natin kaya iligtas ang sarili natin eh. Dahil sa ating mga mabubuting gawa. Naligtas po tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ibinigay po niya ang kanyang buktong na anak. Inihandog, inihandog ang kanyang sarili sa krus. Kaya po tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kasi kung tungkol sa gawang mabuti, doon ibabase ng Diyos ang kaligtasan, ay magkakagulo po sa langit. Magkakaroon doon ng pagmamapuri. Bawat isa doon, pagmamapuri, magyayabangan. Sasabihin, kaya ako naligtas. Marami akong tinulungang mahihirap. Nagbigay ako ng pera. Nagpakain ako ng mga maraming mahirap. Nagpagawa ako ng malalaking ospital. Parang ganun po eh. Kaya ako'y naligtas, sasabihin. Ayun po ang payabangan na lang sa langit. Ayun po ang ayaw ng Diyos, yung magyabangan sa langit, sapagkat tayo naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya tayo naligtas. Pero doon sa dali kong pinanggalingan, sabi ni Brother Eli dito, gagawa ka ng yung kaligtasan lang po daw dito na sinasabi, ay kaligtasan lang po daw sa kasalanan. Hindi daw po sa parusa. Kasalanan muna daw. At yung kaligtasan mo, ikaw ang gagawa. Hanggang wakas, ikaw ang gagawa ng kaligtasan mo. Kailangan masunod mo ang doktrina. Doktrina ng pinangaral niya para ikay maligtas. Yung huwag kang kakain ng halal. Huwag kang magpapagupit ng buhok kung ikay babae. Huwag kang magsusuot ng alahas kung ikay babae. Pagka ikay nagsuot, mapapahama ka, maimpyerno. Pag naman ikay kumain ng halal, hindi ka rin maliligtas. Yung Jollibee, McDonald, Chowking, mga chicken. Hindi ka daw maliligtas kung ikay kakain noon. Dahil halal foods. Yan po ay hindi po totoo yun. Mga maling aral po yun ni Brother Eli. Yung po yung tinututulan ko. Hindi po totoo yun. Sasabihin ni Brother Eli, tinanggap mo lang si Kristo, ligtas ka na. Kahit kayo gumagawa ng masama, ligtas ka na. Kahit kayo magnakaw, pumatay, ligtas ka na. Hindi ka na gumawa ng mabuti, maliligtas ka. Yung po yung pambablap lang po yun. Hindi po totoo yun. Na ang mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, gumagawa pa ng masama. Hindi na po. Gumagawa ang mga naligtas kay Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. Gumagawa ng mabuti ang born again na Kristiyano na born again, hindi upang maligtas dahil ligtas na. Gumagawa ka ng mabuti bilang pagpapatunay na ikaw ay ligtas na dahil iniligtas ka na ni Kristo. Yung paggawa mo ng mabuti, hindi para maligtas, para sa gantimpala. Kasi po may gantimpala po sa langit na sa po yun, sa 5 Gs ng sa hukuman ni Kristo. Doon po ang bigay ng mga gantimpala. Sa rapture po yun. Tinatawag na rapture. Yung pag-agaw sa mga buhay at sa mga patay.
aagawin po yung unang Kristiyano, eh, bubuhayin mo muli, eh. Dun po magaganap ang pagbibigay ng gantimpala. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ni Brother Eli na dahil sa gawa, hindi nagagawa ng mabuti, maliligtas. Hindi po, gumagawa kami mabuti dahil patunay na kami ligtas na. At ito ang patunay na gumagawa kami ng mabuti. Itutuloy lang naman po natin sa Diyos eh, sa dos Gs. Kung kung ano kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Ayun, kung ano tayo ngayon, gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ito po yung magandang balita Biblia. Tayo inihanda daw ng Diyos para sa mabuting gawa na inihanda niya. Matapos tayong kahabagan ng Diyos, ah, dahil sa ating pagsampalataya, dahil sa kanyang habag, naligtas tayo, hindi dahil sa ating sarili. Ngayon, ang gagawin natin, yung mga inihanda naman ng Diyos na una, yung mga mabubuti na siya nating dapat na lakaran. Yun po ang tama, hindi po yung gagawa ng mabuti para maligtas. Hindi po, mali pong ano yun, baliktad po yun. Dapat kaligtasan muna. Tapos, ang susunod doon, yung gawang mabuti bilang patunay na tayo'y ligtas na at tayo'y sumusunod kay Kristo dahil sa ating paggawa ng mabuti. Yun po ang tama. Sana po ay nakatulong ang aking konting pagpapaliwanag na to para doon sa mga dati kong kasama dyan sa MCGI. Ito po yung aking tindig dito at yung aking nais na para maliwanagan tayo sa ano na ito, sa talatang ito. Marami po salamat. Purihin po ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Panginoong Yesus sa kanyang kabutihan. Magandang araw po sa inyong lahat.